Alexa versus Herlin. So, here in the swimsuit, pagalingan din sa gown competition, and pagalingan din sa interview portion. So, in this video, ipapakita natin kung sino sa dalawang ito ang mas tatatak sa puso mo, si Alexa Abdon ba or si Herlin Budol. So, this will be their full performance sa kanilang pageant. Exciting ang vlog na ito because we are going to make a showdown video. So, it will be between Alexa Abdon and Herlin Budol. So, uurong lang ako ng konti dito and pag-uusapan natin kung bakit silang dalawa ang may ibabaw ngayon sa social media. So, nag-start lahat ito sa segment dun sa Wawawi, wherein yung mga producers is gumawa ng script para okrayin ni Miss Manila, Alexa Abdon, si Herlin Budol. So, ang nangyari is parang prank. So, gumawa sila ng script na kung saan ookrayin ni Alexa Abdon si Herlin. And then, ang script is more about sa panlalait regarding sa pagkaskwami ni Herlin Budol. So, ayan guys. And pag-uusapan natin after the showdown yung mangyayari. And magkakaroon tayo ng disclaimer. So, in disclaimer sa ngayon, we are going to say that this video does not intend to cause parang pag-aawayin sina Alexa Abdon and Herlin Budol. So, it will be all about yung kanilang comparison sa swimsuit and sa gown. So, it does not intend to pag-awayin silang dalawa, and the contents, the opinions, and ideas of this vlog does not reflect the image of the vlogger and the channel itself. Let us now begin with the swimsuit. So, uunahin natin si Alexa, and there she goes. Alexa is in this part of the vlog wherein, ayan, utumarang pa siya using a pink swimsuit. Yung parang platform or yung parang stage or yung walkway ng stage na yon is color letter number 8. So, ayan, nag-i-infinity sila. And you can see na nag-train siya prior to participating in Miss Universe Philippines. And as you can see, the way she walked, tapos the way she pose her hand, makikita mo na nag-ensayo ito bago siya sumali sa Miss Universe Philippines, and with all the confidence, with all the facial aura, ayan, makikita nyo na ganyan yung naging posture walk niya. So, that's the performance of Alexa Abdon. Punta naman tayo sa performance ni Herlin Budol. So, we are going to show yung kanyang swimsuit walk, yung kanyang pasarela walk from Kagandahang Flores Camp. Yung naka-black siya. And as you can see, hulmado na yung kanyang walk. Tapos, may kita nyo na, alam na natin na hindi niya pinapakita yung true form niya. Kasi rehearsing pa lang yan. And she still wants to show her kwelang aura. And then, after naman sa kanyang pagpapakitang gilas sa Kagandahang Flores Camp, ito naman yung kanyang naka-swimsuit na isa. So, yan yung kanyang parang style sa pasarela. Makikita nyo na medyo nag-transform na rin yung paglakad niya. And yes, nakaka-excite yung the way how she walks. And I hope mas may i-improve pa according sa kanyang handler na si Rodgil Flores from the Kagandahang Flores Camp. Now, with the analysis. So, in here, yan, dalawa, si Alexa Abdon and Herlin Budol. Ang pagsasabayin ko silang dalawa, and makikita nyo yung difference the way they walk. And, yes, kay parang short term lang yung pag-train ni Miss Manila.
So, ayan, na-observe nyo yung walk nila. Tapos, makikita nyo dito si Herlene Budol na medyo mas longer yung timing, yung training period niya kaysa kay Miss Manila. So, mapapansin nyo talaga yung product of training. And, as you can see, na mas may hampas yung kay Herlene Budol. Mas may signature, makikita mo na well-trained. The pose, the walk, the aura. Although may aura din kay Miss Manila, pero may kita mo talaga na may kulang pa sa kanyang walk. So, unlike kay Herlene Budol, talagang with a well-trained siya sa kanyang swimsuit. Ngayon naman is yung gown competition. So, we are going to start again kay Alexa Abdon. So, sa preliminary po yan. And, ganyan po yung styling niya sa gown. She looks so elegant with that parang golden or metallic. Tapos iba rin yung posture ng yung styling ng kanyang hair. And makita niyo na andun yung Catriona fever wherein yung pose niya yung paganon na pose. And then yes, makita mo na mas slower yung walk niya, mas pinapakita niya yung royalty, ganon. So yes, I can say na yes, well performed yung eksena niya. However, ayan, may makikita kang isang mannerisms niya sa kanyang evening gown na walk. Ngayon naman, kay Herlene Budol. Although wala pang preliminaries, pero marami nang lumalabas na kanyang mga walk, sa kanyang casual, sa kanyang parang formal dress na walk, formal dress attire, and makikita nyo na binabagalan talaga niya yung the way she walk. Tapos andun yung hampas, and then makikita nyo na meron na rin yung umaaura na siya, tapos umaayon na yung facial expression niya sa galaw ng katawan niya through that gown. And yes, there is a promising aspect na nakikita natin, the way she walks. Tapos there is an element of surprise. So sana mas bongga yung inaasahan natin na ipapakita niya sa kanyang walk, especially sa gown competition. And yes, we are so excited to see more of that walk with elegance, with poise, and yung talagang fully transformed na Herlene Budol. And eto na yung analysis sa gown competition. So pagsasabayin natin yung dalawang former and yung current na contestants. So you can see really na well-trained si Abdon. So si Alexa Abdon and then si Herlene Budol. Reserved siya sa kanyang pagrampa, pag-sway sa kanyang mga dresses, sa formal dresses, wherein sa full performance ni Alexa Abdon, yes, parang bumabawi siya dito sa kanyang gown. However, yung mannerisms lang niya nakaka-distract. So, gumagano-ganon siya and parang nawala siya sa later part ng kanyang gown. Pagrampa ng gown because parang kinain na siya ng mannerism niya. So, parang nawala yung confidence niya. And dito naman is makikita natin yung mga pahapyaw na pa-surprise ni Herlene Budol wherein nakita na natin yung the way she walks. Alam na natin na parang controlled pa rin, reserved pa rin yung kanyang pag-walk dito. And then, here is the interview portion. And uunahin natin yung mga sagot ni Alexandra Abdon. So, tinanong siya some of the basic na questions na binato sa kanya. So, pakinggan natin yung mga questions sa kanya. Okay na yun. Basta ayan. So to answer your question, for me, ano ulit yung tanong? Take two. What is the most favorite app? Siguro, I'll go with Instagram. Kasi sobrang nice napakasimple ng sagot niya, di ba? Walang negative sa Instagram. Lahat ng tao sa Instagram, totoong tao. Ayan. Walang poster. Mapapansin niyo talaga na she talks from her heart and hindi siya plastic, hindi siya nagpupunwari sa sagot niya. At lahat totoo sa Instagram. And then, pakinggan ulit natin yung sinabi ni Herlene Budol Ikaw ay magkakaroon ng relasyon na tomboy or trans man,
at kayo ay mag-aanak, ano ang mas prefer mo? IVF or adoption? Sobrang lalim ng tanong na yan. Pero So, para sa akin, may hear. own opinion pa So, rin Tagalog to. yung Pipiliin kong the mag-adopt. way she answered Kasi, she answered the bukod sa IVF ba tawag doon, pang adoption. may budget lang yun. Kasi kagaya ko, halimbawa, wala akong budget. Ba't ko pa ipupush na magkaroon ako ng ganun? Kung kaya ko naman mag-adapt, tapos mas makatulong ako sa mga kabataan na kulang sa pagmamahal ng magulang, financial, na hindi kayang suportahan yung paglaki nila. So ako tong magiging hero nila, magiging magulang nila, na hindi ko man sila isinilang, pero kaya ko silang maging tunay na anak sa puso't isipan ko. Pagtulong ko na rin sa kapwa Pilipino. Okay, so here is the analysis from both of them sa kanilang interview. Siyempre, tapos na yung pageant para kay Alexa Abdon na kung saan sinabi niya na mas maganda yung sa Instagram. It's because mas marami ang mas tahimik, walang masyadong bashing, walang masyadong pagpataasan ng ihi sa Facebook. Parang yes, correct siya that may mga gustong patunayan sa Facebook na nagpapayabangan na yung mga ganon. So mas gusto niya sa Instagram kasi tahimik. And kay Herlyn Budol, pinasampulan niya tayo about sa kanyang pagpili dun sa adoption if ever she is in a same-sex relationship. So mas practical and matutulungan pa niya yung pamilya ng yung biological parents ng bata na aampunin niya. Magiging knight in shining armor siya together with her partner if ever man na ganun ang mangyayari sa sitwasyon niya in a certain household. So yes, pak na pak, correct na correct, and makikita nyo na they have different approaches, strategies sa kanilang pagsagot sa questions. And eto na ang pinaka nakakakwelang sagot ni Alexa sa interview niya nung sumali siya sa Miss Universe Philippines first edition ng 2020. Ayan guys, so medyo kwela siya. I hope hindi ako nagkipagkompetensya sa answer niya. Wait. Kailangan ko huminga. So yes, may pagka-arte lang, pero ganun talaga siya. Mas totoo siyang tao. Makita niyo talaga na she's being true to herself. Totoong-totoo siya and hindi siya nagipag-plastikas at hindi siya nagkukunwari sa sagot niya. Dapat nga binaman Diba? namin yung shawl. So, yan ang sagot ni Miss Manila. And more to that, we're going to take a look back sa eksena sa Wawawi. Binigyan kasi ng script si Alexa na magpakaastang alta siya. So, parang siya daw yung high class, elitista na kino-compare niya at nilalait niya si Herlyn Budol. So, nung time na yan, medyo yung prank kasi na yan is parang totoo, di ba? So, para magkaroon ng impact sa audience, mas makakarami ng views. Pero, ang naging impact dyan is, na-realize ni Alexa na na-offend talaga si Herlyn Budol. Kasi nga, syempre, feeling niya, nilait-lait talaga siya at seryoso si Alexa dun sa eksenang yon. And then, after ng eksenang yan, nilapitan niya si Herlyn Budol, si Alexa, and nag-sorry. So, after that, nagkamabutihan silang dalawa, and then nagkaroon sila ng collab, and may vlog din may mga social media accounts si Alexa, and then in-invite, I'm not sure kung invitation, basta nagcollab silang dalawa and kumain sila sa may Manila Bay. And ayun, I hope na nag-hope si Alexa na magkakaroon ng new fruitful relationship sa kanilang dalawa ni Herlyn Budol. So makikita niyo dyan na dalawa sila. Medyo natatouch nga yan sa natatouch si Miss Manila sa kanyang pagkukwento. And na-realize din ni Herlyn Budol na hindi lahat ng tao is dapat ginajudge. Inamin naman ni Alexa na ganun siya, maarte siya magsalita, but hindi ibig sabihin na maarte siya. So ganun lang siya magsalita,
inaamin niya, marami siyang haters dahil ganun daw siya magsalita. Marami daw naiinis na friends niya dahil ganun daw siya magsalita, na ina-accept naman niya. So, dun na-realize ni Herlyn Budol na hindi lahat ng maarte talaga. I'm going to share a story sa inyo. Meron akong classmate nung college na ganun talaga magsalita. Mas maarte pa sa the way na magsalita si Miss Manila. So, parang alam niyo yung style na, oh my God, oh, yuck, oh my God, it's so yucky. Yung mga ganun na magsalita. As in, sobrang arte. Pero, nakabanding ko siya. Okay kami. And then, syempre, may mga banding moments. Tapos, hindi siya maarte sa alak. So, 2x2, okay na sa kanya yon. O, di ba? hindi lahat talaga na maarte magsalita is maarte. Ayun. So, ang pinaka-end, parang lesson sa video na ito is, don't ever judge the book by its cover. And then, syempre, wag nating i-hate si Alexa because of yung eksena lang na script lang sa nangyari sa Wawawin. And hindi naman pinagsisisihan ni Alexa because it is a scripted na, she feels sorry kung may mga na-offend na mga fans ni Herlyn at na-offend din niya yung puso ni Herlyn. Kasi nga, syempre, si Herlyn, aminin natin, na-hurt din siya kapag binubuli siya, maski scripted yan or hindi. So, yan po ang ating comparison sa full performance ni na Alexa Abdon and Herlyn Budol. So, yes, that's a comparison video. Nasa sa inyo na yan kung sino ang pipiliin nyo, kung si Team Alexa ba or Team Herlyn Budol. Ayan po guys ang latest updates regarding kay Herlyn Budol. So, if you want more, if you are satisfied sa ating updates, don't forget to subscribe my YouTube channel. So, ayan guys, the story of Anthony Vlogs. Don't forget to subscribe. Don't forget to click that notification bell. You can share. You can share it to your friends. And you can also follow me sa aking Instagram, The Story of Anthony, Facebook page, Twitter, and TikTok, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po guys. Thank you for watching until in this part of the video kasi laging may analysis, laging may updates. So, that's all and stay safe.